Radyo Corona. Dahil ma-update lang kami, sir. No, quick update ana kita from the incident sa Sheriff Agua. Kumusta na sumong ang latest nga seguridad, no? Kag may mga banibago bala kita nga datos on the death sa tatong tatlo ka mga suspetsado halin po sa AFP. Separate yung ambush na Mm. nangyari kay Mayor at separate incident din yung encounter kahapon. Okay. Bago lang gid na ako na-receive ang progress report sa encounter kahapon. Ikaw gid ang nauna. Wow, Okay. maayo gid timing. Sige, sir, Okay. dira kita mag-focus. Go ahead po. Oo, may encounter kahapon sa Dato Hofer between 90 IB and Daula Islamia Hasan Group. Operating sa boundary, may Daula Islamia Hasan Group nag-ooperate sa boundary ng Dato Hofer sa Upe. Ang issue diyan yung ancestral domain ng mga indigenous people na ginaagawan nila. In fact, may ginutdan ulo nga tribal leader na last year. So, every time may mga reports na kita ma-receive about sa presence ng Daula Islamia sa area, lalo na yung nasa boundary na ginambal ko, kung sino ang pinakamalapit nga unit sang military, particularly itong 90 IB, sila yung nagre-responde. Kakaiba lang yung situation kahapon kasi nung nag-responde sila, ang kontra lagari sa piyak nga ano sang suba. May suba dira nga daw dako-dako, may portion nga madalom. So sang nagtabok ang mga tropa naton para mag-cross doon sa river, may kontra gali nga nagahupo-upo dito. So immediately na tamaan yung leading element ng operating troops kaya may ara kita wounded. Then immediately after that, medyo nanilag muna bago mag-continue. Kaya halos inabot buong araw kagahapon ang course of operation kasi hindi mo na kadali magtabok sa piyak na parte sang suba. And so this morning nagki-clearing operation sila kag bago lang gid naton na receive ang report nga maluwas sa wounded naton ang isa man ka tropa nga wala naton agad na alalayan kagahapon na na-declare dead in action na rin. So for now, mayroon tayong isang wounded, mayroon tayong isang patay. Yun yung leading element na naunang nagtabok sa river. So hindi nato na makita ang kontra sa piyak, kay may mga kahoy, may mga bato. And so sa clearing naton subong nga aga, nakita naton nga may ara kita maliban sa wounded kahapon, may isa kita kapatay. Na-inform na rin ang pamilya niya. Ang wounded, I think, taga Dibungan, North Cotabato, saka yung patay naman taga President Quirino, Sultan Kudarat. Okay. At least na-clarify na po no ang information nga may ara sang taga South Cotabato, sir, no sa imo na mention no Sultan Kudarat. So Sultan Kudarat gali ini. So ang Lain man tong patay nga na sa Basilan. okay, amo tong taga taga North Cotabato. Taga North Cotabato siya, pero dila siya nagdugay sa Coronadal kay daw dila siya nag-eskwela, dila siya nag-work bago siya nagsundalo. Okay. Pero ang birthplace niya is Northcote. Northcote. Okay, sige. At least na-clarify na po. So sa sining operation, until now, ongoing ba ang hot pursuit operation? How about sa mga naka-enkwentro sa aton mga soldado? May ara casualties, sir? Based sa report na bago lang ginaton na-receive, pagtabok nila sa pihak nga part sang suba, nag-clearing sila kagina sang aga, may mga war materials lang sila nga mga personal belongings na kuha, pero naka-escape ang mga Daula Islamia kay pila lang man na sila, daw dali lang gid na sila makatabok man sa pihak nga area. Dahil from the moment na nag-cross kita sa river, dasig na sila magdalagan man kung din na sila mag-proceed naman sa sunod na location. So at least na-recover naton ang trupa nga na napatay at stable naman ang isa ka wounded naton. So for now, continuous ang clearing operations at yung mga nag-evacuate na sibilan kahapon, baka within the day mabigyan na rin ng advice na pwede na magbalik
sa ilang community. Mm. Pero kahapon may mga bakwit gid man, sir? Oo, kay kagabi may gamay pa nga linok panay. Mm. Siguro ang mga civilian basi ginaisip nila makalambot sa ilang area. So para hindi na sila madamay sa exchange of fires, maskin pili na nila magbakwit sa gymnasium sang Dato Fair, Mm. waiting for instruction kung safe na magbalik. Oh, okay. So, ang mga ano karon kabataan waay gihapon klase until now, sir, sa silang area nga affected po? Oh, most probably. Mm. Sa community na affected. Oo. Ang imo na-mention kaina Dawla, na-identify naton sino ang naga-lead sa sini nga grupo nga nakaengkwentro sang aton kasoldaduhan? Actually, ang pinaka-leader nila napatay last year si Oo. si Ostaj Muhammad, ano to ang apelyido niya, nalipat na ko. Amo tong leader nila, so napatay na to sa isa ka encounter last year. Mm. So kung may manabilin man sa ilang grupo subong, daw may aras sila sa leader, kung eventually ma-develop na leader, so amo na mag-assume sa posisyon nga nabilin sa tong napatay nga leader. Pero for now, mga teams lang ni sila nga ginadala sang ilang sub-leader. Mm. Okay. Kung mag-away sila harap-harapan, syempre hindi sila makasarang sa aton mga soldado, sir, no? Paano gid? Kung Patraidor ang harap-harapan, tera. oo, kung harap-harapan, mabudlayan sila. Mm. Na nakabintahan lang gid sila kay may river ka nga i-cross kag sa piyak nga sa isang river ara nagali sila dito nakapwesto. Mm. So medyo disadvantage on our part. Kaya kung mayroon man kita casualty itong una nga nagtabok sa sapa nga kitang-kita sa piyak na side. I see. So, sa subong, ano ang mandato po naton sa aton sini nga mga tropa sa posibilidad no nga may ara sa mga masunod naman nga insidente kag magahulag man ang same nga grupo iban pagid nga local terrorist group sa AOR po naton, sir, sa 6ID. Well, monitored man natin ang presence nila sa area, hindi lang din natin matumbok yung exact location. Yung Dawla Islamia sa portion ng Dato Fair, Dato Unsay, Sharipagwak, while on the other side, yung BFF naman doon sa famous box. Mm. Identified naman sila, kag dako man ang ginubo sa ginapuwersa. Do sabi natin, less than 10 na lang na, pero mga high firearms, hindi nga po natin kumpiyansahan. Kag sa part ng operating troops, with the experience yesterday na crossing the river, it will serve as a lesson also sa ilang ano ang dapat strategy pag ang kontra ara sa pihak basi pwede gamitan natin sang drone para makita natin kung sa din ang posisyon nila bago kita mag-decide nga magtabok sa sapa. So kung nag-sustain man kita sa casualty as a result of that operation, so it will serve as a lesson na for the succeeding operations, what to do just in case na ang encounter will transpire sa amo na nga sitwasyon nga may tabukon ka nga suba. Okay. Sa ini nga mga area nga na-mention niyo po kasi sa AOR naton, sir, wala kita sa monitored nga any place, di ba, ning mga local terrorist may ara sila sa mga areas dati nga mga napang recover kag na dismantle naton nga pagawaan ng armas, pagawaan ng mga explosives, may mga remaining pa nga nga mga areas nga gina-monitor kamo. May mga homemade kasi na mga homemade na mga baril, bala. We are closely working with the PNP naman and some other law enforcement agencies para mapa-close or wala na sa may ga-operate nga mo sila. So sa part ng law enforcement operations, we are coordinating with them kasi kami sa armed forces, sa Philippine Army, mas nag-focus kami sa remaining members ng mga armed groups, particularly BFF and Dawla Islamia. Okay. Sige. So, ang matabo karon sa aton nga mga sundalo, of course, no? Ining isa nga wounded, safe naman siya, sir, layo sa ano man iyang possibilities. Ang wounded naton, very safe na, very stable as of kahapon palayo sa atay. Though slight injury naman to.
Okay. Ang patay lang kay Sabi ang nasa unahan. So daw siya gidang napuntirya. O taga President Quirino President ng Quirino. Sultan Kudarat lapit lang sa Takurong. Oo. Base anytime today ma-turnover man sa pamilya niya or buwas ba. Oo. Mabisitahan dito sa lapit naman sa Magbil. President Quirino. Ang wounded naman no problem. Okay, So safe kung na. may mga development story pa, siguro within the day makatag kita sa update. Oo, sige. Sige, i-add ko na lang gamay, sir. Itong mga sundalo nga naging biktima sa pagbalutang sa Basilan, sakop pa ninyo po ato sa 6ID dyan, under? Ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi is under 11ID 11ID, na naka-base sa Hulo. Okay. So ibang division siya pero nakilala ko lang kay dito ako dati assign. Katong napatay nga sundalo na taga North Coast nga nagdugay mula sa Marbel. Ako tong recruitment officer sa nag-apply sila. Kaya kilala ko dito. Oo, kaya pala. No? Amo ni ang kabuhi sa mga sundalo, no? Pero naka 3 years naman sila. 3 years na in service to Oo. siya, sir. Oo, kay dati sila assign sa Sulu tapos peaceful naman ang Sulu-Subong. Gin-transfer sila sa Basilan last year. Okay. Oo, ang report nga nabaton ko is nagguan lang sila sa kampo kay may baklon sa tindahan. Tapos may riding in tandem na siguro may spotter. Amo tong nagtira para kuwaon lang tong armas niya kay may armas sabi nga dala. So isang bala lang din naman pero sa ulo kasi ang tama kaya medyo patal siya. Nadala pa man sa Zamboanga actually. Mga isa pa kadlaw sa kagabi sa ospital bago siya binawi ng buhay. Oo. Okay. Advisable po ba pag naglabas ng sir, ng kampo dapat wala naka-uniforme or kung halimbawa off duty ang aton sininga mga katapos ang sundalo? Well, every time na maglabas ka sa camp lalo sa mga lugar nga hindi natin makumpiyansahan, dapat hindi pwedeng duha lang kamo. Dapat lagi may security team na kung may baklon ka, may security sa palibot nga nagalantaw. Amo na riding in tandem, no? Or di kaya may nakabaon dira nga sniper. So mas okay hapon nga hindi magkumpiyansa kay kung mga pila ka bulan nga daw turutaw abi mo wala kontra pero may gali. Kaya sa mga lugar nga pareho sina dapat hindi maghatag sang oras sang kumpiyansa. Biskan hambal naton lapit lang sa kampong tindahan nga baklan mo security gyapon ang dapat ang imong i-consider sa tanan mo nga giho. Okay, sige. Sige, salamat gid sa mga pinakalabas nga mga updates subong nga aga, sir. Another panawagan ni assurance sa aton nga mga pumuluyo sa areas po nga sakop sang 6ID despite sa sing mga nagakatabo nga na-maintain naton ang peace and order. Go ahead po. Sige, in behalf of 6ID and Joint Task Force Central, we'd like to assure the public na ang kalsada natin from Cotabato City to Coronadal or in any parts of BARM and Region 12 is very safe. Everything is under control. We are on top of the situation, so wala sang dapat ika-alarma. Gapasalamat kami sa continuous nga suporta sa mga communities naton, local government units to ensure that everything is normal. Kung may mga gakalatabol man, mga isolated cases, at we were trying our best to resolve everything in peaceful means through dialogue and coordination with our counterparts sa ibang law enforcement agencies, particularly Philippine National Police. Okay.